So isang bagay na magandang sinabi dito, no, na changing structure without changing values means disaster. Okay? Gusto ko pong baliktanawan po natin itong kanginang sinabi. Changing your value, changing your system or structure without changing the values means disaster. Okay? So, yung binanggit kanina, ayan. Changing structure without changing values spells disaster. Ilan po sa inyo naniniwala sa ganyan? Now, ipakita natin kung bakit napakadelikado. Kapag nakapulot tayo ng sistema, nakakuha tayo ng materials, pero hindi naman natin binago yung values natin, ay disaster ang kalalabasan nun. Tingnan po natin, okay? Sabi dito, what are values? Sabi dyan, values are internal priorities. No? Pag sinabing internal, hindi ko na kailangang diktahan pa doon. Pwede ho ba mag-aminan po tayo ngayon? Wala akong magsisinungaling. Ilan ho sa atin dito hanggang ngayon, inuutusan pa tayong mag-toothbrush? Wala na, di ba? Bakit? Kasi internal na yun, naging values na natin yun eh. Iyon ang ibig sabihin ng values. Hindi na tayo inuutusan. Meron ho ba sa atin dito pinapaalalahanan pa tayong huminga? Mas malalim na values yan kasi yan na yung bahagi na, naging bahagi na ng buhay eh. When we say values, part na ng buhay natin, automatic na, yun na, doon na umiikot, yun na yung culture natin. Okay? So, ibig sabihin, values are internal priorities that express themselves consistently. No? Pag sinabing consistent, paulit-ulit na yun. No? Nakasanayan mo na yun, automatic na yun. In concrete actions. Yun nga lang, merong mga nakasanayan at naging values tayo na hindi mabuti ang dulot sa ating buhay. Sample, ang mga isnab. Hello? Ang magsalita ng hindi magagandang salita. Hindi natin namamalayan, values na natin yon. Amen? Di ba? Ano pa? Nagiging values na natin ang kakuriputan. Sabihin mo sa kapartner mo, sige, sabihin mo, partner. Parang pinag-uusapan yung nakaupo sa upuan ko. Sige, sabihin mo, dali. Di ba? Pag hindi natin alam yun kasi automatic na yun eh. Nagiging values na yung pagiging mapag-isip ka ng yung mapagduda. Hello? Yung may sinasabi ka, ikaw naman, naku, gumagana na yung CPU mo, yung utak mo. Lahat ng sinasabi niya na, kaya pag sagot, hindi! Kasi kinumpute mo na no? Alam niyo yun? Sabi dito, consistently in concrete actions. Bakit? Ito na yung normal mo, ito yung nakikita sa iyo eh. Okay? Kaya nga, tanong ko po sa ating kahapon, ano po ba sa atin ang pagtatides? Doktrina ba natin yon? Amen? O values? Kasi baka mamaya, doktrina nga natin, hindi naman natin values. Ibig sabihin, hindi siya internal priorities at hindi siyempre, dahil hindi natin internal priorities, hindi yun ang gagawin natin. Amen? Tama? Tama. Di ba, no? Alam niyo po, kapag ang tinan niyo ang bata, dahil naging values nila ang paglalaro, wala silang pakialam kahit yan tubig na yan marumi. Magtatampisaw yan. Okay? So, bakit? Kasi, ang pinapahalagahan nila paglalaro. Kaya kahit marumi, wala silang pakialam. Okay? Now, everyone has values. Tama naman. Diba? Lahat may values. Sabi nga nung isang nagtanong Pastor, meron pong umatin doon babae, may itsura. Bakit? Meron bang taong walang itsura? Lahat naman may itsura, di ba? Lahat ng tao may values. Amen! Di ba, no? Now, yun nga lang, ito ang tanong. Do you have values? Hindi yun Lahat ng tao may values But this is the right question. What do you value in life?
What do you value in life? Kung ano yung pinapahalagahan mo, doon nauubos ng malaki ang oras mo. Tingnan niyo ang mga estudyante. Dahil binavalue nila yung mga laro sa computer, yung mga Dota, Ragnarok, di ba? Yung mga kung ano-ano. Kita nyo, ang pera nila doon napupunta sa computer shop. Nauubos sa, nagagalit sa mga magulang kapag naputulan ng internet. Hindi ba kapag Facebook? Marami yatang mga pastor ngayon, ang value na nila, Facebook. Di ba, no? Face lang meron. Di ba? Oh. What do you value? What do you value? Now, eto po, tingnan natin to. People do what they value and value what they do. Oh, so ito na po yung sinabi ko kanina. Okay? Automatic po yun. Now, eto po, what are the kingdom values? Now, pag sinabi natin kingdom values, ito yung sinabi ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest. Sabihin nga natin, greatest. Diba? This is the greatest commandment. And the second is, sabi dyan, love your neighbor as you love yourself. Okay, now, tingnan natin itong bagay na ito. Kingdom values. Okay. Number 1, nakalagay dyan, love the Lord your God. Lahat nga po ng talagang values natin, yung love the Lord, say amen. Amen. Ayan. Ano po ang mas mahal natin? Ang cellphone o ang Bible? Paggising sa umaga, ano ang unang tinitingnan? Bible o cellphone? Ako, nahati na ang konseho. Ayun. Oo. Yung mga taga rito pala, marunong na rin mga triwan, cellphone na may Bible. Pero alam niyo mga kapatid, kung talagang magsasaliksik talaga tayo, yes, oo. Wala namang taong magsasabi, mahal mo ba si Lord? Siyempre, oo naman. Automatic yun. Sa takot niya lang bumuka lupa, kainin siya. Pero ang totoo, sa lifestyle natin, ang ipinapakita, medyo hindi natin mahal ang Lord. The point is, what do we value in our life? Sabi dyan, love the Lord your God, express in prayer. Now, gaano kahaba ang prayer life natin? Yung intimate moment natin with God. Yung bang pag nagpe-pray ka, Lord God, hallelujah, meron pa tayong intimate moment. And then, yung sa devo natin, talagang umiiyak ka, tumatayo yung balahibo mo. Okay? Parang tulad nga po nung sinabi ni Pastor Joel, ang ginagawa po natin dito, imo-monitor po natin ang mga devotion ng bawat pastor. Sa church po namin, meron po kaming journaling. At isa po, para masabi natin nagde-devotion, may journal. Andyan po ho kayo. May journal. Pag sinabing may journal, meron kang isinusulat kung ano yung sinabi sa'yo ng Panginoon. Okay? Ang tendency kasi nangyayari ganito. No? Magde-devotion tayo, magbabasa tayo ng isang passage sa Bible, tapos ang gagawin natin, magbibigay tayo ng comment. Hindi po devotion yung commentary po yun. Okay? Ang devotion, ito po ang nire-reveal ng Lord tungo sa personal na application natin sa buhay. John 3:16, for God so loved the world. Ito, komentary to. Mahal pala ni Lord ang sanlibutan. Oo, inulit mo lang eh. Diba? Now, ano yung pwedeng natin maging personal na revelation ng Lord? Sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan. Alam niyo, pag personal ang dating, ito eh. Naku po, sinasabi pala sa akin ng Panginoon, pati pala yung kaaway ko, mahal ni Lord. Maybe nung time na yon, meron kang kagalit, meron kang kairingan, pero nung nagde-devotion ka ngayon, yun ang devotion. Tinitira ka ng salita ng Diyos, pine-personal ka. Naku, mahal pala ni Lord yung kagalit ko, ang kinaiinisan ko pa naman yun. Pero sabi ni Lord, mahal niya raw lahat eh. Amen? Now, yung devotion, mga kapatid, iyan ang huhubog sa pagkakristyano natin. Inuulit ko po, ang devotion ang huhubog sa pagiging kristyano natin. Kaya lang ang tanong ko mga kapatid,
ano ang humubog sa'yo? Libro? Aklat? Book of Discipline? Diba? So, ang devotion, dito tayo huhubugin ng Panginoon doon sa salita niya. Sometimes kasi pag Bible study talaga, hindi naman devotion eh. Okay? Now, tingnan niyo po ito. Sabi dito, love the Lord your God. So, express daw natin ito in prayer and in devotion. So, therefore, nagde-devotion naman ako eh. O, sige nga, patingin nga nung notebook mo. Eh, ikaw naman. Siyempre, yung devotion ko nandito sa puso ko. Ganun ba? O sige, ano ang devotion mo nung February 2010? Hindi ko maalala. Diba? Kasi nakasulat pala sa puso. O sige, buklatin natin yung puso mo. Pero kapag may journaling tayo mga kapatid, intentional eh. Amen? Intentional. Okay? Now, kaya lang, pag hindi talaga natin to values, napakabigat gawin. Amen? Hindi kasi natin values eh. So, express in worship. Now, itong express in worship mga kapatid, ang tanong ko po sa atin, paano tayo, pag umaawit tayo sa church, paano tayo nag-worship? Ganito ba? Oh, worship the King, what the... Hello? What tongue can recite? Di ba parang? Tapos, yung meron naman, nagwo-worship, lahat nag-iiyakan na, yes Lord, hallelujah. So siya naman, dilat na dilat. Parang wala lang sa kanya yung ginagawa niya, hindi nagwo-worship yung kumakanta lang. Ang tutumbas nun, yung mga kumakanta sa club, yung kumakanta sa ABS-CBN, hello? Hindi talaga nagwo-worship. Kaya lang ang tanong ko, paano natin binavalue ang worship? Ayun, pag nag-worship tayo, hindi tayo nakatingin doon sa tono, hindi tayo nakatingin doon sa kanta. Yung lyrics mismo, ini-internalize natin to the point na habang kumakanta ka, nai-imagine mo na si Lord nakatingin sa'yo. At kapag nai-imagine mo na si Lord nakatingin sa'yo, grabe, umiiyak ka. I come to the garden alone while the dew is still on the roses. Na alam mo yun, pag nakikita mo yun, tapos yung where He leads me, I will follow. Where He leads. Then, habang kinakanta mo yun, naaalala mo yung mga pagsunod mo, Lord. Grabe Lord, ang dami kong hirap. Habang kumakanta ka, may tumatakbo sa isipan mo na para bang minsan ayaw mong sunod. Pero then, where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Pansinin niyo yung mga kumakanta ng worship na nai-internalize. I will go with Him. Yung parang nakangiti, wala namang kausap. Diba? Nakakita na kayo nag-worship. Hallelujah, hallelujah. Ganun pa. Bakit? Kasi naiisip niya si Lord eh. Pero tayo, kung hindi natin value ang worship, oy, nag-e-emote ka na naman, ano? OA na yung ano, ma-OA yan. Masarap. Opo. Marami sa atin na sakalang sila magpapractice sa harapan. Yes. Hindi sila nagpapractice. Sa harap na lang sila magpapractice ng kanilang kakatayin bago mag-sermon. Yeah. Ang naging... May kahulugan doon sa values. Oho. Mahalaga pa talaga yung values. Napaka-importante. Ang mga turista, sakalang magpractice sa harapan na. Oho. Alam niyo po ang nangyayari? Ang nagiging values natin ay yung presentation. Amen? Diba? Hindi natin naging value ang worship, ang naging binavalue natin ay yung presentation natin. Production. Hoy, dapat maganda production, walang mali. Mag-practice tayo. No? Pero, ang sabi mga kapatid, ang kingdom values is worship. Tulad nga po ng sabi ko sa ating kahapon, pwede pala, no? Pwede pala na master natin ang lahat ng ginagawa natin sa church, pero hindi nangangahulugang godly tayo.
mastery of system and strategy doesn't guarantee godliness. Amen? So dapat daw kingdom values. Kasi kapag ang minamaster natin ay yung mga strategy, system, pwede ka na mag-apply sa Wawawi o kaya kasi production talaga sila. Ang worship, mga kapatid, this is our personal and intimate relationship with God. Amen. Diba? Okay, now, tingnan niyo sabi pa dito, ang tanong ko mga kapatid, pwede ba nating tingnan ng pansin yung paraan ng pag-worship natin sa church? Okay? Tayo, personal. Paano yung pag nakakakita ba tayo ng God will make a way where there's a Pentecostal ka, no? Alam niyo, binibigyan natin ng label ang worship. No? Pag sinabi naman, nakahimnal, may Methodista yan. Diba? But, tingnan nyo, ang ganda ng sinabi ng Panginoon, no? Nung pinipili niya yung si David, God looketh on the inside, while man are looking sa outward appearance. Okay? Kaya minsan, tingnan nyo, hindi tayo, hiyang-hiya tayo magtaas ng kamay, nakakahiya. Hello? Di ba? Hindi tayo makasabi, Hallelujah! Ay. Di ba? Pero mga kapatid, values. Therefore, kung makukuha natin mabuti yung system and strategy, pero hindi natin nakuha ang values, hindi natin naging values ang winning souls. Okay, tingnan natin ito. Love your neighbor as you love yourself. Okay, express in edification. Now, ang tanong, love your neighbor. Baka hanggang ngayon, pastor na, lay na, deaconess na, meron ka pang kasamaan ng loob. Naging values na yun, yung one, di ba? Mga kapatid, this is sa G12, mga kapatid, alam nyo, magtalagang ang focus natin others. Paano mangyayari yun? Makapag-wiwin tayo ng tao, pero yung nasa loob ng church, tayo po'y magkamayan, I love you with the love of the Lord. Tapos nung nakita ka, I love you with the love. Diba? Umiiwas. Diba? Pero magaling sa sistema. Ang galing magturo. Nako, kompleto, alam, SOL 1, win, won, kung ano-ano, lahat na alam. Pero may kagalit. Amen? Diba? Ang tanong, kaya nga ang sabi kanina, no? Kapag daw nakuha natin yung strategy, changing structure, without changing values, disaster. Okay? So, tingnan po natin ito. Edification. Now, ano yung sinasabi natin dito sa edification? Cell group ito, mga kapatid. Ang tanong ko, values po ba natin ang small group o ang values natin ay yung big group? Pag nakakita ka, nagpunta ka dito ngayon, may dadating dyan, kokonti pa sila, uuwi muna ako. Hello? Diba? Pag nakita ng marami, marami na. Pag pastor naman, pag nakakita ng inimbitahan sa church, tapos nakita, lilima yung tao, wala na bang dadating? Para bang nagsisisit siya, magsasalita doon sa harapan kasi kokonti yung tao. Bakit? Kasi ang naging values niya, crowd. When we say edification, mga kapatid, alam niyo yun, nangyayari yun sa small group. Kaya lang, mas gusto natin lecturer, nagdi-discuss tayo sa maraming tao, pero kapag sa malilit na grupo, hindi tayo sanay. Okay? So, values. Evangelism. Alam niyo mga kapatid, di ba kahapon na ikwento ko sa inyo, yung isang young people namin na college student, si John, very excited siya na mag-win ng kaluluwa, excited siyang pumasok ng eskwelahan. Ang nangyari ngayon, pumasok na siya. Lahat kinakausap niya, yung mga classmates niya, kakilala niya.
para maiwin niya sa Panginoon. Eh bago ko umalis, nagpa-pray. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo naman ako kasi meron akong iwiwin na baduding. Ibig sabihin, bading. Sabi niya, gusto niya raw mawin. Kasi daw, itong baduding na to, talagang influential daw. Pag nakakilala ko, nakikipagkwentuhan daw sa kanya. Baka naman ako hindi nakikipagkwentuhan, baka nililigawan ka lang. Sabi ko, hindi. Sabi niya, talagang patatanggapin ko siya kay Lord. Eto na, pinag-pray ko, napunta na ako dito. Alam niyo, kagabi, nag-text. Sabi niya, Pastor, grabe, tuwang-tuwa po ako. Kaya lang, hindi ko napatanggap yung baduding, pero meron akong isang tao doon, napatanggap ko kay Lord. Nung napatanggap ko siya sa Panginoon, Pastor, napakasaya ng damdamin ko at kukulitin ko pa yung si baduding na yun. Kapag tayo hindi pa adik sa kaluluwa, hindi pa natin values ang evangelism. Yung pang every Sunday, pumupunta ka sa church, wala kang kasama, o kaya ang kasama mo lang, yung kasama mo kahapon, hindi mo pa values ang evangelism. Hello? Paano natin malalaman na values na natin ang evangelism? Grabe! Dumadami! Linggo-linggo may bago sa church. At ang dahilan, ikaw. Oh, Pastor, hindi nag-i-evangelism. Okay? Mga kapatid, alam niyo po, values. Kaya nga kanina ang tanong ko inuutusan pa ba tayong mag-toothbrush hanggang ngayon? Hindi na, values na natin yun Okay? Sino sa atin dito, naging values na natin ang paliligo? Pag di natin naging values ang paliligo, mabaho yun. Okay? So, pero paliligo, kinatatamaran. Next week na sayang yung damit. Sayang yung sagot, mahal. Okay? So, alam nyo, meron akong but anyway, ito yung sinasabi natin mga kapatid. Naging values ba natin ito? Worship, okay? And then yung evangelism. So kapag hindi natin naging values mga kapatid, ang lahat ng ito, kahit malaman natin yung sistema, malaman natin yung strategy, wow, mahihirapan tayo. Take note, sandali. Okay, inadapt natin ang G12 ngayon. Nalaman natin yung sistema, nakapag-pray encounter tayo, at alam natin yung mga step by step at what's next. Alam natin yun. Pero pag hindi nagbago ang values natin, pwedeng maraming dumating na tao, pero pag nakaharap ka, mawawala uli ang tao. Okay? Sa ayaw natin sa gusto mga kapatid, tayo ang makakaharap ng mga tao. Nakakita na ba kayo ng tao naglalakad dyan mag-isa, hindi Kristiyano, tapos nung habang naglalakad, na born again? Di ba wala namang ganun Ibig sabihin, merong gagamitin ng Panginoon na Kristiyano. Amen. Kaya lang, kapag ang values ng Kristiyano yun, sa una, mabait, pero ang totoo, no? O ikaw, tumatagal ka na sa simbahan, dapat lumago ka. Alam niyo, naiiba Pero pag hindi natin talaga lalo yung pagluhod natin sa Panginoon, yung dependence natin sa Panginoon, okay? Mahihirapan po talaga tayo. In the end, ang mangyayari, ay, hindi naman effective yung G12 na yan. Okay? Hindi nag-work. So, changing the structure without changing the values means or spells disaster. Okay? So, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.